Samantala, muling popondohan ng pamahalaan ang flood control project sa susunod na taon. Kasunod ang mga pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Na-turn over na rin sa Kamara at sa Senado ang proposed 2027 National Expenditure Program. May report si Earl Tobias. 6% mas mataas ang proposed 2027 National Expenditure Program kumpara sa budget ngayong taon. Pero ang malaking storya, may budget na ulit para sa flood control project sa 2027. Mahigit 107 billion pesos ang ilalaan dyan. Paliwanag ni DBM Secretary Kim De Leon, hindi nakakayanin kung hahayaan na lang na nakatiwangwang ang mga lehitimong flood control projects na nasimulan na. Pero para hindi na maulit ang malawakang corruption scandal noon, babantayan ng DBM at DPWH ang proyekto mula sa pag-release ng budget hanggang matapos ito. Hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na kasi mas matindi po yung vetting na ginawa namin. Properly identified, properly tagged ang location ng mga projects, duly supported ngayon pa lang ng actual program of works ang mga ito upang masiguro natin na hindi ito magiging mga ghost flood control projects kapag ito ay naaprubahan ng Kongreso. Bantay sarado rin ni House Majority Leader Sandro Marcos kung istrikto bang nakabase sa Project NOAA ng University of the Philippines ang mga itatayong proyekto kontra baha. Sabi ni House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing, sa Project NOAA nila ibabangga kung dapat ba talagang pondohan ng anumang flood control sa isang lugar. Naglaan po tayo sa ilalim ng 2026 GAA ng 1 bilyong piso para sa Project NOAA. At bakit po natin ginawa yun? Meron po kasing mapping ang Project NOAA na makikita natin sa kanilang website kung ang isang lugar ba ay nakatag bilang red zone, orange zone, or yellow zone. Base po sa gaano po kadelikado yung lugar na yon na magkaroon ng baha. Top 1 naman ang sektor ng edukasyon sa may pinakamalaking budget allocation. May kabuang 1.3 trillion pesos ang inilagak para sa basic and higher education. 30 billion pesos niya na gagamitin para sa basic education facilities. At may 12 billion pesos para sa expanded career program ng mga guro. Dagdag ng DBM, malaking bahagi rin ng 2027 national budget ay para pa rin sa social services, gaya ng 99 billion pesos para sa 4Ps, 51 billion pesos para sa social pension ng indigent senior citizens at halos 2 billion pesos para sa walang gutom 2027. Tumaas din sa mahigit 107 billion pesos ang budget para sa DOH regional hospitals at target na dumami ang local hospitals na magkakaroon ng zero balance billing. Idiniin ni Majority Leader Marcos na hindi sila mag-aatubiling amyendahan ang ilang bahagi ng budget lalo kung may priority sectors na higit na makikinabang sa mas malaking pondo. Kung meron departamento na binigay ng budget 100 pesos, pero 50 pesos ang ginastos nila, ibig sabihin sinayang nila yung 50 pesos. So sayang lang yung pondo kung hindi ginastos. Ibig sabihin, kailangan ilipat sa ibang departamento. Si House Speaker Faustino Vojidi III, pinangakong malinis na budget lang ang lulusot sa Kamara. Hindi sapat na sabihin kung magkano ang ginagastos. Dapat may pakita kung ano ang nagagawa ng bawat piso. Magtatanong tayo, makikinig tayo, at sisiguraduhin nating malinaw sa publiko ang bawat takbang ng prosesong ito. Sa Lunes, August 17, aarangkada na agad ang budget deliberation sa Kamara. Sisimulan ito sa Development Budget Coordination Committee na responsable sa pagbalangkas ng 7.2 trillion peso 2027 national budget. Natanggap na rin naman ng Senado ang kopya ng proposed 2027 NEP. Earl Tobias, IBC News.